Ang debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, originally po ay nagsimula sa Palermo, Sicily, Italia, noong 1722. So alam po ninyo, hindi po pangalan niya sa Señor de Salvacion. Ang pangalan po niya doon sa Palermo, Italy ay Madonna del Lume. Nagsimula sa isang misyonaryo na Jesuita. Ang pangalan ng misyonaryo nito ay si Don Antonio Genovese, isang masigasig at banal na misyonero doon po sa isla ng Sicily. Ang kanyang pagmimisyon, ang naging estilo niya, magdadala siya ng imahe ng crucifix. Pero sabi niya, gusto rin niya magdala ng imahe ng mahal na ina. Pero di niya alam kung anong klaseng imahen at kung anong titulo. Kaya sinangguni niya sa isang banal na babae na kilala din na pinapakitaan ng mahal na birhen. So, tinanong niya ni Father Genovese na pwede bang tanungin mo ang mahal na ina kung anong imahen at pangalan na gusto niyang dalhin ko habang ako nag-mission sa lugar na ito. Isang misa, bago magkomunyon, ay nagpakita yung mahal na birhen, nagkaroon ng ecstasy, yung pious woman. At nagpakita ang mahal na birhen. Ang sabi ng mahal na birhen, gusto niyang makilala sa pangalan ng Madonna del Lume, no? Ina ng kaliwanagan. At yun na nga po, kung anong nakita, sabi ng mahal na birhen, kung anong nakita mo, ito yung ipinta mo sa tela. At yun na nga po nangyari, na ipinta sa tela, pero alam po ninyo, dalawang best na pininta kasi yung una rineject kasi hindi faithful sa gusto ng mahal na birhen yung pinakita sa visionary. So, nung yung ikalawa po, na-approve na, at ito na po yung nakikita rin po ninyo, malapit na malapit yung nakikita po ninyong imahen sa Cainta, Rizal, sa dambana ng Ina ng Kaliwanagan. So, 1722, dumating sa Pilipinas sa pamamaraan ng mga misyonerong Jesuita. 1727, 5 years lang, nakarating na sa Pilipinas. Nakarating sa Bicol noong 1776. 1776, ang puruan, ang tawag sa kanyang ay Kagnipa. Dahil daw maraming lipa dito. Ito po ay parte, bisita ng buhi. Under po ito ng mga Fransiskanong misyonaryo. Noong panahon na iyon, may isang tenant ng pangalan si Mariano da Cuba. At nung lininis niya yung pag-aari na lupain ni Don Silverio Arcilla, puto niya yung isang kahoy doon na kalpe. At napagmasdan niya ilang araw na hindi namamatay yung kahoy. Kahit putol na siya. At rineport niya ito sa may-ari, si Don Silverio. At si Don Silverio, sinangguni naman niya ito sa kanyang parish priest sa buhi. At ang pangalan noon ng parish priest niya ay si Padre Manuel Turalba. At ang advice sa kanya, gumawa ka ng imahen dyan ng mga santo kasi yung kahoy milagroso. At yun din nga po ang ginawa at inutos niya sa isang sculptor ng pangalan, sabi sa tradition ay si Bagakumba. At 3 imahen po ang nagawa doon. At isa doon po si San Antonio de Padua. Ang pangalawa po ay si Nuestra Señora de Soledad. At ang pangatlo po si Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon po, yung dalawa po naandoon sa buhi. Buhi Camarines Sur. At ito naman po, si Nuestra Señora de Salvacion ay ibinigay po sa puruan. At alam po na naman natin kung bakit kaligtasan kasi si Jesus na anak niya ang manliligtas. Ina siya nang nagliligtas sa atin. At by experience din and tradition, yung mga tao, maraming karanasan na pag tumatawag sila sa mahal na birhen, sila ay nagmamakaawa na iligtas sila siguro sa bagyo, paglubog sa dagat, o sa mga noong panahon, yung pagsalakay ng mga pirata. Kasi yung huruan na sa may dagat, yung Albay sa may dagat, very prone sa pagsalakay ng mga pirata. At yung mga tao ay magdarasal, tatawag sa mahal na birhen, iligtas mo kami. At dahil din doon, tinawag na siya sa titulo na Nuestra Señora de Salvacion.